Hey, Senator, Ay, first thing, Senator, the last time we spoke, isang tao lang, supposedly, ang first batch ng makakasuhan. Now, you're telling us there might be more than one? Based dun sa document from the ICC, Office of the Prosecutor, classify na as suspects yung 5 former and active PNP officials led by now Senator Bato de la Rosa, General Oscar Albayalde, General Karamat, NAPOLCOM Commissioner Leonardo, and the former retired General Mata. So from persons of interest sila, ngayon primary suspects sila or principals by indispensable cooperation. Ngayon, whether kasama sila sa first batch ng warrant o hindi natin malalaman kasi at this point, it's just a waiting game for us. You're basing all of this, Senator, on a document, on an actual document from the ICC? Is that correct? Yes, yan yung pinost ko dun sa Twitter at yung redacted siya kasi may mga sensitive information pa ron na hindi ako authorized to release. Ay, Senator, ito si Edilberto Leonardo, isang active NAPOLCOM commissioner, di ba? Meron bang kailangan gawin yung gobyerno rito? Nasa sa kanila yan, kung pwede nilang gamitin yan as a basis for an administrative case, pwede siyang isuspend para hindi siya maka-impluensya but for sure, hindi na makakapag-perform yan effectively kasi meron na siyang ICC case and it's going to be a bad look on the part of the Marcos administration kung i-retain nila itong mga kumbaga international suspects ito. Tama, Senator, dahil ang sagwa ng itsura na isang NAPOLCOM commissioner ay kasama sa kaso ng ICC sa crimes against humanity, di ba? Ang pangit ng itsura niyan, hindi lamang sa NAPOLCOM, hindi lamang sa PNP, kundi sa buong gobyerno. Yes, kaya I think kailangan nilang mag-react dyan. At officially na-receive na yan yung document na yan, na-receive na yan ng Marcos administration through the embassy sa The Hague, Philippine Embassy sa The Hague. Sir, when the document was transmitted to the embassy in The Hague, were there any recommendations as well forwarded to that embassy as to, for example, what should be done or what should be asked for from the Philippine government as far as these people are concerned? July 3 na transmit sa Philippine Embassy yung document. Pero yun na yun. Kasi redacted version we can only speculate kung ano yung doon pa, but yun. Was there a petition as well from the Office of the Prosecutor for example, to the Philippine government to put on leave those who are still in active service while this investigation is ongoing? May ganun ho ba? I think walang, the ICC won't be in a position to demand anything. At kasi, sila, parang alam nila yung lugar nila na wala na silang jurisdiction ngayon. But whether they were informed or parang for information lang yan or may request dyan, hindi natin alam baka dun sa redacted portions. But still, ang bottom line nun, is now up to the Philippine government, kay President Marcos, kung ano gagawin niya dito sa information na to, given the fact na meron pang 2 active dyan, si General Caranto, who will retire sa October, at itong si Commissioner Leonardo ng NAPOLCOM na pa rin siya, active pa rin siya. We're familiar sa role nila ni Senator Bato and General Albayalde dito sa ICC case. Can you tell us more kung anong ginawa nitong si Eliasar Mata, si Romeo Karamat, and of course si Edilberto Leonardo? Si General Karamat, ito yung sa Bulacan, ito yung may pinatay na 31 in a day. Publicly pinuri siya, prinase siya ni Duterte at eventually na-promote din siya accordingly. Critical yon kasi dito makikita yung demeanor ni Duterte as the mastermind and policymaker. Supposed to be, when it was brought to your attention na itong specific police officer na to involved sa extrajudicial killings, kung wala kang kinalaman dyan, then promptly dapat i-relieve mo yan, pa-imbestigahan mo. Pero in this case, prinomote niya at pinuri niya in public na ito dapat ang tularan. So, yan na ngayon yung critical evidence yan dito sa crimes against humanity. Ito naman si Leonardo, ito yung paymaster na sinasabi ng mga testigo na bawat ulo, bawat pinapatay on the ground may kapalit na pera. So ang nagpapacilitate itong si General Mata. General Mata yan yung nagko-coordinate, sila yung nagre-report sa kanila kung ilan yung namatay sa isang lugar at itong si Leonardo, siya naman yung paymaster, may katumbas na pera. Based dun sa binigay na nung testigo ay 10,000 per head
ang ibinibigay. Murang-mura talaga ang buhay, no? 10,000 lang. Opo, kaya yung iba nga sinasubcontract na nung mga ibang mga pulis yon sa mga assets sila ng 5,000 para they don't get to do the dirty job and they get to keep 5,000 per head. Ganon ang ginagawa na. Ganun ka-cynical at ganun ka-mura ang buhay nung panahon ng nakaraang gobyerno. Sino tumatanggap ng subcontract? Anong klaseng tao yung mga yon? Hired guns ba sila? Ang tawag nila mga police assets, Mga vigilante ba yun? yung vigilante po is, ito yung, wala namang vigilante dito sa Pilipinas na yung tipong mga common folk, yung mga ordinaryong Pilipinong galit lang talaga sa mga wala po ganon. Yun lang po yung cover ng PNP at that time, para sabihin hindi kami yan, may vigilante yan, parang isa third party. Pero dito, yung PNP mismo, mga police officers na involved, tapos it's either sila mismo yung pumapatay and they will get the whole 10,000 or magtatap sila ng kung magkakakalapit ng gatilyo para bibigyan nila ng parang subcontract pero sa kanila pa rin dapat dadaanin yung pera. Ang balita ko nga, itong mga triggerman na ito ay mga kasama rin dun sa mga sindikato. Yung iba sa kanila ay mga pusher din. Kaya kilala nila kung sino yung titirahin. Usually naman gano'n. Kilala nila kung sino yung titirahin. At kung sila ay malapit ng masunog, pati sila ay tinitira ng kanilang kapwa triggermen. So Lilinisin yung Oo, yun yung pandito. Sila mismo nagtitirahan. Upon the orders ng mga sabi nila, mga pulis daw. No? Bok, for reference lang, yung binabanggit kanina na Bulacan na incident, that was in August 15, 2017, 32 ang patay sa isang araw na drug operations lamang sa kabuuan ng Bulacan. Yung nga, si Romeo Karamat nga yung superintendent noon. At sa 32 ang patay, pero ang nakumpiska lamang na droga, 230 grams. So that was interesting. Ang response ng Pangulo doon, and here we quote, yung namatay daw kanina sa Bulacan, 32 in a massive raid, maganda yun. Makapatay lang tayo ng another 32 every day, then maybe we can reduce what ails this country. Yun ang sabi ng Pangulo sa isang talumpati sa harap ng BACC. The same day. Panghuling tanong, Senator, dahil yung nakita ko dati na communication sa ICC, 12 yung pangalan na nandun, including a couple of senators na hindi pa kasama dito sa pinustingtan nyo ng mga nalistahan, including a former Justice Secretary. Anong status nun? Yung ba ay active pa rin o anong information nyo tungkol dun sa initial communication na yun? Ang pagkasabi po sa amin, siyempre ang inuna po yung principal, kung ano yung kanyang involvement talaga. Yung principal being si Duterte, no? Then after that, ito na yung mga secondary layer na mga pa rin, principal by indispensable cooperation. Then pababayan sila kung sino yung mga accessories. Pero nandoon pa lang sila sa second layer. So it's still active, pero tingnan natin where that will go. Yung initial communication kasi namin, that will cover yung criteria na sinasabi nila to include as suspects dito sa crimes against humanity. Kasi doon sa one country sa Africa, yung isang nasintensyahan doon, komentarista lang sa radyo na nag-uudyok siya nung policy ng presidente at siya nakasuhan siya at nakonvict siya, no? So yun yung ginawa nating basihan kung sino yung mga nag-udyok at naging instrumento dun sa polisiya ng presidente. Doon pa rin yan, active pa rin sa investigation. Pero ito kasi matatapos na itong yung sa principal, tapos ito na ngayon yung mga principals by virtue of their indispensable cooperation. Hindi na raw nagulat si Senator Bato de la Rosa sa balitang suspect na siya ng International Criminal Court sa kaso ng war on drugs. Si dating Senator Antonio Trillanes naman na siyang naglabas ng dokumento, positibong malakas ang kaso sa 5 akusado. Formal na raw pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang mga suspects sa war on drugs ang 5 dati at kasalukuyang mga opisyal ng Philippine National Police ayon mismo kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Base sa nilabas kahapon na kopya ni Trillanes ng umano'y confidential document ng ICC, nakasaad dito na pinangalanan na ng ICC prosecutor ang 2 dating PNP chief na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at retired General Oscar Albayalde bilang mga suspect sa drug war. Si Bato ang unang PNP chief sa ilalim ng dating administrasyong Duterte na nagpatupad ng Oplan Tukhang, habang si Albayalde naman ang pumalit sa kanya noon matapos magretiro. Kasama rin sa listahan ng dating hepe ng CIDG at acting Northern Luzon Area Commander ngayon na si Major General Romeo Karamat, NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at dating PNP Chief Intelligence Officer Eleazar Mata.
Ayon kay Trillanes, malaki rin ang papel ng tatlo sa drug war kaya sinama na rin sila sa mga umano'y suspect na ng ICC. Si General Karamat, ito yung sa Bulacan, ito yung may pinatay na 31 in a day. Publicly, pinuri siya, prinase siya ni Duterte at eventually na-promote din siya accordingly. Critical evidence yan dito sa Crimes Against Humanity. Ito naman si Leonardo, ito yung paymaster na sinasabi ng mga testigo, ulo, bawat pinapatay on the ground, may kapalit na pera. So ang isang nagpapacilitate, itong si General Mata. General Mata yan yung nagko-coordinate. Ayon kay Trillanes, hindi pa malinaw ngayon kung kasama ang 5 sa unang batch na mai-issuehan ng warrant of arrest ng ICC. Pero July 3 pa raw natanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang sinasabing dokumento. Ang bottom line nun is now up to the Philippine government, kay President Marcos, kung ano gagawin niya dito sa information na to. Taong 2019 pa kumala sa ICC ang Pilipinas, kaya si Pangulong Bongbong Marcos dati na ring sinabi na di niya hahayaang manghimasok at mag-imbestiga sa bansa ang ICC. Kung si Senator Bato naman daw ang tatanungin, hindi na raw siya nagulat. Dahil 2016 pa raw nadadawit ang pangalan niya sa kaso na parang sirang plaka na dahil pa ulit-ulit. Sinusubukan din kunin ang panig ni Albayalde at ng 3 iba pa, pero hindi pa sila naglalabas ng anumang pahayag.